Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So si Bronny James ay nasa NBA Draft Combine. Ngayon nga ay nakikita natin siya na sumasagot sa mga interviews. Ngayon nga ay naririnig na natin ang saloobin ng eldest son ni LeBron. At dito nga ay maiintindihan natin na may pressure talaga sa pagiging anak ni LeBron at hindi man halata noon, ngunit ngayon ay nahahalata na natin ito kay Bronny. Base sa kanyang mga recent interviews, very mature nga ang kanyang mga sagot, ngunit as much as possible ay nilalayo niya nga ang kanyang sarili sa pagiging anak lang ni LeBron James. Siya mismo din na nagsasabi na ang goal niya ay ang makapasok sa NBA at hindi ang makakampi si LeBron lang. Gusto niya nga daw na gumawa ng kanyang sariling pangalan at makilala bilang Bronny at hindi lang anak ni LeBron James. Nilalabas niya din nga kung anong klaseng player ang gusto niya na maging pagpasok sa NBA. Dahil sa mga casuals nga, automatic ang iisipin, anak siya ni LeBron. Kaya naman ikukumpara nila ito sa arguably greatest player of all time, which is very unfair. Madami ka nga makikita na mga komento na tulad ng malayo pa ito sa tatay niya. Well, kung magiging realistic tayo, 98% nga ng NBA ay malayo pa kay LeBron. So unfair nga talaga ito. Ayon din kay Bronny ay hindi nga siya looking forward na maging tulad kay LeBron, bagkus sa mga player na tinititigan niya o minomodel niya ang kanyang game ay kila Jrue Holiday, Derrick White Jr. at Davion Mitchell. Minamanage siya ng expectations ng mga fans. Pinapakita niya din nga na hindi niya pangarap ang makakampi si LeBron bagkus sa makapasok sa liga ang kanyang pangarap at pangarap lamang ito ng kanyang tatay. Subalit meron pa rin nga talaga na magkukumpara sa kanya kay LeBron. Sinabi din ni Bronny na hindi niya papangalanan ng LeBron James III ang kanyang anak balang araw. Sa ngayon, si Bronny nga ay umangat na ang draft stock sa NBA. From being the 98th prospect, umangat siya sa number 54. Si Bronny ngayon ay maghihintay na lang nga sa NBA draft. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jamal Murray. Kilala nga natin siya bilang isang player na nagle-level up tuwing playoffs. Inaangat niya nga ang kanyang level of play kapag playoffs na. Hindi nga siya all-star sa regular season, ngunit all-NBA level siya tuwing playoffs. At least yan nga ang kaso sa mga nakaraang series. Hindi nga laban sa Minnesota Timberwolves. Sa game kahapon ay 4 of 18 shooting sa field lamang siya. Noong game 2 ay 6 of 14 siya. Game 3 naman ay 3 of 18. Sa series na ito ay isang beses pa lang nga siya nagkakaroon ng game kung saan umabot ng 20 points ang kanyang puntos. At nag-average lamang siya sa series na ito ng 15.6 points, 4.2 rebounds, and 4.6 assists per game on 38% shooting sa field and 26% naman sa 3-point line. That is not playoff Jamal Murray, not even regular season Jamal Murray mga kaibigan. Kung magkakaroon nga siya ng dissenting game ay malakas ang tsansa nila na manalo sa Game 7 dahil expected na gagawa ng halimaw na numbers si Nikola Jokic. Subalit off-series din nga ito para kay Michael Porter Jr. Kaya naman kailangan na may tumulong kay Joker at si Murray nga ang inaasahan na mag-step up bilang number 2 option. So far ay nahihirapan siya sa rotating defense si Anthony Edwards, Jaden McDaniels, and Nickeil Alexander Walker. Sa palagay nyo ba ay makikita natin ang playoff Jamal Murray sa Game 7?